my beloved Boss Mike Cervera. Ni Pangulong Bongbong Marcos ang kontratistang si Sara Diskaya. Kalagot ka, Diskaya. Narinig mo yon? Alam ko, nanonood yan si Mangusin. Narinig mo yon? Pinapahanap na Nino ni Pangulong Bongbong Marcos si Sara Diskaya. Subukan mong sumagot, hayop ka. Oy, Norman, Mangusin. Oy, Kulaong. Subukan mo. Kita mo, susunod, ikaw na yung hahanapin ni Pangulo. Di ba? Nandito na. Nandito na si Mark Ramos. Ang hirap ngayon mag-live. Sa totoo lang eh. Meron daw pogi sa mga BBM vloggers. Kanina, meron. Kanina. Boss Mike daw ang pangalan. Yun na nga. Kasi wala daw yung Mark Ramos ang pangalan, kaya si Boss Mike muna. So eto na. Eto na mga kababayan ko Ang Diskaya, mga kababayan. Mga naniniwala na walang alam si Martin Romualdez. Sabi ni Chris Ulo rito, "Hoy! Mark Ramos, makinig ka Mark Ramos, parang pinaparinggang ka ni Chris Ulo." At dali babasahin ko, Mark Ramos Hoy, huwag kang umalis. Babasahin ko. Mga naniniwala na walang alam si Martin Romualdez sa flood control, sila rin naniniwala kay Mangusin. Hayop ka. Uy, ano mong kinalaman? Ano mong kinalaman ni Mangusin sa mga naniniwala kay Martin? Pero totoo talagang tutumbukin ni. Didiretso na mga kababayan, ganun. Diba? Ito na. Chris Ulo Pakinggan natin to. Mga kababayan ko Pinahahanap na ni Pangulong Bongbong Marcos ang kontratistang si Sara Diskaya. Kasunod po yan ang rekomendasyon ng Ombudsman na kapuhan siya. Yan na mga kababayan. Dapat nga Si Pangulo kasi alam nyo, yung nagsasabi na dapat noon pa, hindi niya gagawin yun Tignan nyo to. Itong yung panot na senador. Paki-comment nga nawawala sa isip ko. Oo, yung panot na senador na nakapiluka. Sino yun? Paki-comment nga po. Sino ba yun? Hindi si Bato yun. Yung gustong gawing state witness, yung Diskaya. Sino yun? Anong pangalan nun? Basta, yung po yun, yung may piluka. Yung may anak din na congressman na nakapiluka rin. Yun, sila yun. Yun nga. Yan. So, eto na mga kababayan. Diba? Gawing gusto niyan, may piluka na Hermes ang tatak. Hermes, ang tatak. Gusto gawing state witness. Eto nga mga kababayan, na-discovery. Grabe ang ginagawang mga ghost project. Antindi. Pero si Marcoleta, pinipilit niya maging state witness yung alin gumawa ng mga ghost project. Ang tindi, di ba? Yan yun. Sila Diskaya. Kaugnay sa halos 100 milyong piso ghost projects sa Davao Occidental. Kita nyo mga kababayan, 100 milyon ang halaga na ghost project. Ghost project. Itong express report, yan na. I have directed the DILG and the PNP to ensure that they know the whereabouts of Diskaya at iba pa
Nako. Para paglabas ng arrest warrant ay Nako. ma-arreston sila kagad. Nako, yari kayo kay Manong Bongbong namin! Yan, sige. Manguragot kayo, gumawa kayo ng kalokohan, mga inang-ina nyo. Ano? Paano ka na, Marcoleta? Yung pinagtatanggol mo, yung pinoprotektan mo, ipapakulong na ni Pangulo. Ano kaya, eto mga kababayan, ano kaya ang masasabi ni Marcoleta rito na si Pangulong Bongbong Marcos mismo ang nag-uutos na bantayan kung saan mga nagpupunta itong mga sangkot na grupo ni Diskaya. Kasi po, sa ngayon, yung asawa ay kulong sa Senado. Si Curly na dating Charlie. Yung asawa na si Diskaya, na si Sara Diskaya, mga kababayan ko, ito, nakalaya. Meron na hong direktiba ang Pangulo na bantayan nyo na yan. Sapagkat pag lumabas yung warrant niyan, kalawitin nyo na yan. Yari, kaya ang Pangulo palaban na eh. Ito ang direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos Kita nyo? sa mga pulis. Ngayong pinakakasuhan na si Sara Diskaya Nako. at iba pang umani kasabwat sa nadiskubring ghost project sa Davao Occidental. Ganito ho yung mga mukha ng mga taong walang kwenta. Sa totoo lang ho. Ito ho yung mga taong walang kwenta eh. Dapat dito sa mga to, sinusunog ng buhay eh. Di ba? Biruin ninyo. Pera ng taong bayan, 100 milyon. Para sa proyekto. Mga kababayan, kahit isang pako walang ginawa eh. Biruin nyo yun. Kahit isang pako, walang ginawa ito. Anong klaseng mga tao ito? Dapat ito mga sinusunog na eh. No. Baka gustong sumama, isama mo yung piluka mo, Marcoleta. Di ba, no? Dapat sunugin itong mga ito. Ayon sa Pangulo, halos 100 milyong piso ang halaga ng nadiskubring proyekto sa Pulawan Jose Abad Santos. January 13, 2022 nang ibigay sa St. Timothy Construction Corp. Nako, St. Timothy. Di ba sa Diskaya yon? St. Timothy? Sa Diskaya yun, mga kababayan. Operasyon ng nasabing proyekto. Nako. Pag-aari ng mga Diskaya ang naturang kumpanya. Sinasabing natapos ang proyekto noon ding 2022. Pero nang inspeksyonin nitong Setyembre, hindi man lang ito nasimulan. Napamura pa nga noon si Public Works Secretary Vince Dizon nang Nako. madiskubre ang proyekto. Natuklasan ng Ombudsman yung mga isinumiting final billing, certificate of completion, at inspection reports ay palsipikado. Nako! Hindi tumutugma. Piniki, mga kababayan. Yung accomplishment report nila, piniki nila. Grabe, no? Biruin nyo, dokumento, hindi ka pagagastos na 10,000. Ang kikitain mo, 100 milyong piso. Matindi, ano? Documentation lang, ho. Ipo-photoshop mo lang. Magko-computer ka lang. Tapos po mga kababayan, dokumento na. Peke pala yun. Ang nakakapagtaka bakit hindi na silip at hindi nakita ng alin? Ng DPWH. Bakit? Panahon ito ni Digong Kaya nga mga kababayan, ako nagtataka eh. Hindi kaya, mga kababayan, kumita si Digong ng limpak-limpak rito? O baka naman si Sara. Hindi kaya kumikita sila ng baka naman ang nangyayari. O sige, Diskaya, gawin mo yan. Pondohan natin ng 100 million. Bigay mo kay Duterte yung 80 million. Yung 20 million, bahala ka na. Kasi ang lakas naman ng loob niya. Di ba? Ang lakas naman ng loob ni Diskaya na gawin yon. Nagagawa ka ng proyekto na moro-moro. Guni-guni. Guni-guni. Hangin. Ultimo isang pako, wala.
Kaya ang tanong ko, hindi kaya tama yung ating hinala noon pa na etong sila Diskaya ay ginawang kasangkapan ni Duterte para kumita ng pera kasi hindi lalakas ang loob niyan kung hindi binasbasan. O baka naman, Bongo, ikaw yan. Di ba? Hindi kaya si Bongo? Bongo, hindi kaya ikaw to? O baka naman binulong mo kay Digong? Oh, ha? Tatay Diggs, magkano gusto mo? 100 million ang budget sa may Davao, Oriental. Gagawa doon ng flood control. Magkano gusto mo? Sabi okay na ako 25%. Tapos pagdating kay Diskaya, 25% kay Digong. Sasabihin ni Bongo, Diskaya, 80% daw eh. Utig na yan, mas malaki pa kinita ni Bongo. Sino to? Si Digong, 25. Si Diskaya, 20. Si Bongo, 55. Kaya mga kababayan, si Bongo, tingnan nyo, tatahi-tahimik. Ayaw niya kasing maimbestigan, ayaw, maimbestigan. Kasi nga mga kababayan, nagdidili ka daw. Baka mabusisi yung mga maanumalyang mga proyekto ng kanyang sariling kumpanyang CLTG. Sa aktwal na kalagayan ng proyekto, maging mga video at larawan na hinarap ng respondent ay walang timestamp. Vince Dizon ng Tuklasan ng ombudsman. Natuklasan ng ombudsman Na? yung mga isinumiting final billing, Nako. certificate of completion, Nako. inspection reports ay palsipikado. Grabe, no? Hindi tumutugma sa aktwal na kalagayan ng proyekto. Nako. Maging mga video at larawan na hinarap ng respondent ay walang timestamp at hindi Nako. mabalidate na tumutukoy sa proyektong ito. Nako. sa mga kawani ng Department Teka. Ikaw, Dr. Alec, engineera ka eh. Sabi mo nung last week, pupunta ka eh. Tapos di ka naman pumunta, paano natin malalaman na retokada yung mukha ni Kitty tsaka ni Sara Duterte? Bukas Bukas, alas 4 ng hapon. Sa Radyo Pilipinas. Pag wala ka ron, ewan ko na lang diha. Dali na, aayusin mo pa yung aking mga skin. Kailangan batak na batak. Sure na, bukas daw, sure na si Dr. Alec, abangan po ninyo yan. At magbibigay din po ng tip kung paano po hindi maging kamukha ni Kitty at ni Sara. At syempre mga kababayan ko, kailangan ayusin ni Doktora yung aking face. Ganyan, Doktor, sa mga gustong magpaayos ng muka, na hindi o katulad ng mukha ni Sara at ni Kitty ang resulta, kay Doktora Lico kayo, 100% mga kababayan. May discount po. Sasabihin nyo lang yung code name na Mike Cervera. May password. Sabihin nyo, Dr. Alec, Mike Cervera. Ganon So abangan nyo po bukas. Dr. Alec Guerrero sa Radyo Pilipinas. Ating kakapanayamin. Nako, mga kababayan ko. Marami ho kayong makukuhan tip dyan. Pero abay, bingadora yan. Bingadora yan. So, eto na mga kababayan, balikan na natin si Apo. Larawan na hinarap ng respondent ay walang timestamp at hindi mabalidate na tumutukoy sa proyektong ito. Bukod sa mga kawani ng Department of Public Works and Highways, damay din sa anomalya Saan? ang pribadong individual na si Nako. Maria Roma Angeline Rimando. Nako. Maharap sila sa kasong malversation through falsification at paglabag sa Republic Act 3019 Nako. o Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Kinang-ina nyo, Babala naman ang Pangulo. Isa pa lang ito. Nako. Marami pa tayong ipapakulong at marami pang magpapasko. Halak ka! May banta si Pangulo! May banta si Pangulo! May banta! May banta! Ng Pangulo Umpisa pa Dali! lang. o Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Na! Babala naman ng Pangulo. Umpisa pa lang ito.
Marami pa tayong ipapakulong at marami pang magpapasko sa kulungan. Grabe! Mr. President, talagang hindi kami hindi kami nagsisisi sa pagpili sa iyo. Marami pa raw hong ipapakulong sa kulungan. Nako! Mr. President, marami nagtatanong. Si Martin daw kailan? Si Martin daw po kailan? Di ba, no? Ito na mga kababayan ko. Nagbabalita. Ayan. Pero, ito yung buong kanyang pahayag. Palabas natin. Ito na. Nais kong ilahad sa inyong ang mga natuklasan ng Office of the Ombudsman kaugnay sa reklamo ng DPWH ukol sa isang flood control project sa Kulaman, Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Ito ay may halaga na halos 100 milyong piso at ipinagkaloob noong 13 January 2022 sa St. Timothy Construction Corporation. Ayon sa investigasyon, ang proyektong ito na sinasabing natapos noong 2022 ay hindi kailanman nasimulan. Sa inspeksyon ng CIDG noong 25 September 2025, natukoy na walang anumang konstruksyon sa lugar na yon. Kinumpirma ng mga indigenous peoples at barangay officials sa kanilang joint affidavit na walang naganap na implementasyon ng proyekto. Natuklasan ng Ombudsman yung mga isinumiting final billing, certificate of completion at inspection reports ay palsipikado o hindi tumutugma sa aktwal na kalagayan ng proyekto. Naging mga video at larawan na hinarap ng respondent ay walang timestamp at hindi mabalidate na tumutukoy sa proyektong ito. May mga private at public na individual na pinangalanan sa reklamo na kinabibilangan ng sa St. Timothy, si Cesara Rowena C. Diskaya at Maria Roma Angeline D. Rimando. Meron pang iba, mga ibang nasa ahensya ng DPWH na nasama rin sa kasong ito. Dahil ayon sa Ombudsman, ang mga respondent ay naglabas at nag-aproba ng mga dokumentong ginagamit para sa pag-request at pag-release ng buong halaga na halos 100 million pesos kahit na walang natapos o nasimulang proyekto. Ayon sa kanilang finding, ang mga respondent na ito ay kumilos ng may manifest partiality, bad faith o gross negligence. Galit na galit si Manong Bongbong, ano? Galit na galit si Manong Bongbong, mga kababayan ko. Gigil, no? Nanggigigil si Manong Bongbong dito. Kita nyo? Galit sa magnanakaw ito. Nagdulot sila ng undue injury sa gobyerno at nagbigay ng unwarranted benefit sa kontraktor. At may pakikialam ang ilang private respondents sa nangyaring sabwatan. Nako. Nagrekomenda ng Ombudsman na magsampa ng kaso para sa malversation through falsification at paglabag ng RA 3019 Section 3E. Ang malversation ay non-bailable. Yan na! Mabigat. Patay na tayo, mga kababayan! Ang malversation ay non-bailable. Mabigat na kasalanan, hindi kayo makakapagpiyansa. Lagot. At ito, dahil hindi nila in Section 3E. Nagrekomenda ng Ombudsman na magsampa ng kaso para sa malversation through falsification at paglabag ng RA 3019 Section 3E. Ang malversation ay non-bailable. Mabigat ito dahil hindi nila mababayaran ang kanilang paglaya. Pag naisampa na ang mga kasong ito sa korte, ang susunod na hakbang ng judiciary ay ang paglabas ng arrest warrant para sa mga pinangalanang individual. I have directed DILG and the PNP to ensure that they know the whereabouts of Diskaya at nung iba pa para paglabas ng arrest warrant ay maareston sila kaagad. Umpisa pa lang ito. Marami pa tayong ipapakulong at marami pang magpapasko sa kulungan. Boy, naku, grabe. Marami daw magpapasko sa kulungan. Boss, kawig mo naman si BBM, di ba? Sabi ko nga sa inyo, mas kapatid ko pa to kaysa kay Kulakong na sinasabi na kapatid niya. Di ba? Nagpapanggap yun si Mangusin, yung pangit na mukha na yun.
Susunod na video ni Pangulo. Ayan na, nako, Diyos ko po, eto na. Susunod na video ni PBBM, ganito na, sasabihin, makukulong na pinsan kong si Ayop ka. Oy! Ikaw, basher ka ni Mangusin. Ay, basher ka ni ano, no? Ay, si Chris Ulo, oh. Binabash niya si Martin, oh. Ay! Oy, bakit mo binabash? Kapatid yun ni Baba. Oh, silang dalawang magkapatid. Si Aimee, tsaka si Mangusin, si Norman, silang dalawang magkamuka. Pareha sila, no, ng bangas ng muka, sila magkapatid. Pero kapag kami, ni Manong Bongbong, kita nyo, di ba? Magkawig kami. Kaya kaming dalawa magkamuka. Kaya may siguro talaga tunay na magkapatid. Gagalit si JJ Sales, uy. Ito na mga kababayan ko. Yan po ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa mga kakutsaba, sa mga nagnakaw sa pondo ng bayan, mga nandaya para mangurakot, grabe kayong mga hayop kayo. Yung mga gumawa ng katarantaduhan sa flood control, lagot kayo. Our beloved Boss Mike Cervera.